Noong katapusan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. O ganyang katraidor yan. Si John Vic Remulla, palakpakan natin, ang DILG Secretary na sobrang balimbing, sobrang sinungaling at sobrang kupal. Oh, bakit? Oh, sabi niya na mas epektibo daw yung drug war niya. Kayo na sumagot, ilagay niyo diyan sa comment section. Totoo ba na epektibo yung drug war niya? O epektibo yung pamumulitika nila? Epektibo ba yung drug war niya? Epektibo ba siya bilang DILG Secretary? O epektibo yung pagiging balimbing niya? Epektibo yung pagiging manipulative nila? O epektibo yung pagiging pagiging politiko nila? O sige, ano tong balitan to? You compare the war on drugs tsaka yung campaign against illegal drugs. Yung po bang sinabi nyo kanina, is it part of the quote-unquote war on drugs? Hindi po. It's a campaign against illegal drugs. The President's directive is that we should follow the law. We should not game the system. Dati kasi, kala nila, basta pumatay. Yabang dati kasi, yabang mo, gago ka ba? Sinuportahan mo yung dati na yun Putang ina ka, mamaya papakita ko sa'yo. Dati, makabinay ka. Putang ina niyan, nung nakita mong palubog ang binay, bumalimbing ka. Pumunta ka sa Duterte. Sinuportahan niyo yung Duterte. Akala ninyo magkakaroon kayo ng posisyon sa Duterte, kaya para kayong mga linta sa mga Duterte. Alam ng Duterte na mga tarantado kayong magkapatid. Alam ng Duterte yung karakas yung magkapatid. O binigyan kayo ng posisyon sa gobyerno? Hindi. O ngayon, nung biglang si Bongbong Marcos yung naging presidente, inilaglag nyo yung mga Duterte. O kita nyo, dahil tanga yung presidente, nagkaroon kayong dalawa ng posisyon. Ay, yabang nyo ngayon. Yan lang naman ang gusto nyo, posisyon O hindi ba? O gusto nyo angkinin ng buong Cavite. O ngayon, may posisyon kayo. O, eto, masaklap. Yung posisyon na kinakapitan nyo ngayon, putang ina, bulok. Oo, the position na hinahawakan nyo ngayon, bulok. Kaya ang ginagawa nyo ngayon, putyang ina, kanino na naman talaga kaya tayo kakapit? Patay tayo dyan, si Inday Sara. Magiging presidente sa 2028. Paano kayo ngayon babalimbing? Masyado na kayo lumubog dito kay Bongbong Marcos. Masyado nang nakita nila na sa 3 beses kayong mga kapatid na naging traidor sa... Wala kayong loyalty sa sinusuportahan ninyo. So, sino pang politiko magtitiwala sa inyo in the future? Wala na. Even the people ng mga residente ng Cavite, di na rin magtitiwala sa inyo. Wala kayong loyalty. Ang loyalty ninyo sa posisyon na pinangahawakan ninyo. So, sinasabi niya, ng panahon ni Pangulong Duterte, nung panahon kasi ganito, ganyan. So, sinisiraan niyo yung nakaraang administrasyon. Gago ka ba? Yun ang kinapitan mo Para kayong mga linta. Kaya lang, sama ng loob nila, hindi sila binigyan ng posisyon. Nanalo sila sa mga gobernador, mayor, hindi sila napakialaman doon. Pero hindi sila bida sa buong Pilipinas. Katulad ng meron sila ngayon. Si Remulla, bida siya sa buong Pilipinas, DILG. Si Boying, bida siya sa buong Pilipinas, DOJ, at saka ombudsman. Diba? Yun lang talaga gusto ng mga yan, posisyon. O buti yung kapatid niya, si Boying, nakakapit na sa posisyon. 7 taon yan, yung ombudsman. Di ko lang alam kung tatagal siya ng 7 taon. Di natin alam kung babalik yung cancer niya. Eto, patay to. Patay to kasi pagtapos ni Inday Sara, hindi na siya DILG secretary, hindi naman tatakbo senador to, di man mananalo to. Lalong-lalo na, hindi to tatakbo vice president o ka-presidente. Putsang inang yan. Sa Cavite nga, sinusuka na yan Sa buong Pilipinas pa kaya. Ng 5 tao, 10 tao, 20 tao, 20,000 tao, titigil lang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin Ngayon, tumigil ba droga? Hindi pa rin naman tumitigil ang droga ngayon Tingnan mo yung presidente natin, sabi nung kapatid niya, adik. Ang tanong, Remulla, nakahuli kayo ng malalaking mga drug pusher ngayon? Nasaan na yung driver nung tuniladang nahuli dyan sa Alitagtag? Yung mga drugs na yan, mga nasa likod nyo, nasaan yung mga nakulong ba yung mga personalities na may-ari ng mga yan? Style nyo bulok, puro palabas man lang yan. Pero ngayon, sa sistema na ginagawa ng PNP, PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board, kumonte ang drugs sa Pilipinas. Anong kumonte drugs sa Pilipinas? Ang dami. Kayo na nga sinasabi mo, ang dami nyong nahuhuli. Tone-tonelada nahuhuli nyo. Paano kumonte drugs sa Pilipinas? Tanga ka? Kung konti drugs sa Pilipinas, wala sana kayo nahuhuli. Madami kayo nahuhuli.
sa mga pantalan, sa mga airport. Ibig sabihin, maraming drugs na pumapasok sa Pilipinas. Kasi kung meron 100%, 10% lang yung nasasabat ninyo, may 90% na nasa sirkulasyon. Ano ka? Hindi porket marami kayong nahuhuli, konti na yung nasa sirkulasyon. Mas marami po yung nasa sirkulasyon kaysa sa nahuhuli nyo. Tandaan mo yan. Mas marami pong mga asawa ang hindi nahuhuli na ng babae kaysa sa mga asawa na nahuhuli. Sa 10 ng babae na mga asawa, 2 lang dyan yung mahuhuli ng mga misis nila. Yung other 8, puta magaling magtago yan. Nagsasasabi mo. It is a more effective way of solving the drug menace rather than killing people. Sir, yung nila, na sinasabi niyo po, sir, last na lang po. You're not killing people kasi wala naman kayong people na nahuhuli. Oh, sabi nila mas effective daw yung yung war on drugs niya. O tingnan natin kung totoo yung kung totoo yung sinasabi niya na mas effective yung drug war niya. O tingnan lang natin. O ito, dito na lang. O, ang approach ng Duterte versus ngayon, panahon ni PRRD, aggressive yung war on drugs, maraming police operation, may Oplan Tokhang, mataas ang bilang ng drug suspect na namamatay, tapos mabilis ang crackdown. Oo, ang ngayon naman, mas targeted daw, less violent approach, mas bibigyang diin ang intelligence-driven operation, focus sa high-value targets at rehabilitation, mas kaunti ang reported killings. So nakabase sa killings, sa mga namatay. Kapag may operation, kaya nga war on drugs kaya nga war. Kasi lalabanan mo yung illegal. Pag lumaban ka sa mga sindikato, natural, may mga mamamatay dyan. May gera bang walang namamatay? Tingnan mo nga sa Iran, dami na namatay sa Israel, dami na namatay. Dahil nga sa gera yan May namamatay talaga dyan. Wala namang war on something na walang namamatay o nawawalang buhay. War nga so doon yun yung kanilang approach. Yung approach ng isa mas brusko, yung approach ng isa mas tanga. Eto ngayon, nung panahon ni Duterte, ang naaresto 300,000 drug suspects. 200,000 operations at drug personalities na namatay 6,000. 6,000 lang sabi nila 30,000. 6,000 lang pala according to sa PNP ito ngayon, magkano ilan ang arestado? 60,000 to 100,000 depende sa taon. Sa operation mas konti pero mas targeted. Sa namatay mababa. Paano nga may mamamatay diyan? Wala naman kayong operation. Konti ang operation ninyo, wala talagang mamamatay. Ang naaresto ninyo hanggang 100,000 lang kumpara sa 300,000 na naaresto nung panahon ni Pangulong Duterte. So paano nyo sasabihin na mas maepektibo ang drug war nyo? Ang pag-combat nyo sa illegal na droga. Dito pa lang dito pa lang Wala na kayo, sa numero pa lang naaresto nung panahon ni Pangulong Duterte. Imagine mo, 6 ang namatay, 3,000 ang naaresto. Asan ang violation ng human rights dyan? Buti sana kung 6 na aresto tapos 300,000 ang namatay. Yan. Pero 300,000 ang naaresto tapos 6,000 ang namatay. Ano yan? Tingnan mo yung ratio niyan. Ilang percent lang yan. Baka 3% lang yan. Operations. Merong 200,000 drug operation. Ngayon, wala silang numero. Konti. Yun lang ang nila. Pag tinanong mo sila, ilan pong drug operations ninyo ngayong administrasyon? Konti. Wala silang numero. Nung panahon ni Duterte, meron 200,000 operations. Paano nyo sasabihin na mas effective kayo kung wala kayong drug operations? May nahuhuli kayo, wala kayong drug operations? Putang ina, imposible naman yan. Sinungaling ka, sinungaling ka, John Vic Remulla. The number tells us na mas effective yung panahon ni Pangulong Duterte ang drug war. So sa dami ng nahuli, aggressive crackdown, mas mataas nung panahon ni Duterte. Kung violence naman, less violence, mas controlled ngayon. Kung long-term solution, rehab, prevention, sinusubukan ngayon. Pero mahaba pa. Bottom line, hindi simple na mas effective o hindi. Nung panahon ni Duterte, bilis at dami. Ngayon, kontrolado, walang namatay, mas strategic. Pero walang operasyon, walang mga nahuhuli. Puro drugs yung nahuhuli. Diba? Sinungaling. Paano natin nalaman? Paano natin nalaman na sinungaling ang mga Remulla at mga
traidor ang mga Remulla at mga ano yan, mga balimbing. O eto, tingnan nyo to. Kung nakikilala nyo ang magkapatid na ito, magmula sa nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon ng politika sa ating bansa, na habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng magkapatid na Remulla pagdating sa politika at kapangyarihan. Nagsimula ang lahat ng ito noong 2016 sa panahon ng labanan ng pagkapresidente. Dito nyo makikita at mapapansin ang galawan at pamamaraan ng magkapatid Ano, putang ina, oh. Binay sila nun eh, binay. O, di ba? na ito sa mga politikong dinidikitan at sinusuportahan na makikita nyo. At mahahalata mo ang pag-iisip at diskarte na ipinakikita ng mga ito. Nagsimula silang dumikit at sumuporta kay Jejomar Binay ang dalawang ito sa kanyang pangangampanya bilang presidente. Dahil noong mga panahong ito ay hindi pa gaanong kilala at kalakas sa taong bayan ang isang Duterte sa pagkakandidato bilang presidente, ay patuloy ang pagsunod at pagsuporta ng dalawang ito kay Jejomar Binay. Dahil malakas ang kanilang paniniwala na mananalo ito at magkaroon sila ng posisyon sa gobyerno, hindi nagtagal habang papalapit ang pagpili ng tao sa pagkapangulo ng bansa, ang isang Duterte ay unti-unting lumalakas at nakikilala. Dahil sa tapang at malasakit nito sa bayan, ang magkapatid na Remulla ay unti-unting ring hinahatak na panibagong paniniwala hanggang sa magbago ang pag-iisip ng O, putang ina, oh. Ayan, oh. Sip-sip, oh. O, ayan, oh. Putang ina, oh. Dalawang magkapatid na higop. Mahihiya ang suso sa inyo. Mahihiya ang linta sa inyong dalawa. Tangina, kung mayroong pinaka-traidor na lahi sa Pilipinas, Marcos at saka Remulla. dalawang ito at bumaliktad ang kanilang kandidatong pinaniniwalaan ay kanilang tinalikuran at iniwanan. Noong katapusan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. O, ganyan ka-traidor yan. O, kaya ko ako sa inyo, Cavite. Huwag na kayong bumoto ng mga Remulla. Ilaglag ninyo mga Remulla dyan sa Cavite. Ay na ganito yan mga yan. Walang loyalty yan. Ang loyalty ng mga yan nasa kapangyarihan. Wala sa inyo. Sa mga nang-iwan sa atin, Yung mga politiko nga na dinidikitan nila, tinraidor nila, kayo pa. malaking pagkakamali. Palagay ko, hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan, nang iwan pa. Pero katwiran ni Remulla, bago pa siya lumipat, lumalabas na sa mga local survey na si Duterte na ang gusto ng mga Kabitenyo. Kaya unang linggo ng Abril, nagdesisyon si Remulla na magdigong na rin. Nakinig ako sa mga tao at Sus, nakinig, traidor talaga kayo, kamo. So nagdigong sila. Oh, ano naman sila sa digong? Siguro ipinangako nila kay Digong yung boto ng Cavite. Kala mo naman lakas-lakas nila sa Cavite. Pinangako nila kay Digong yung boto ng Cavite. O siguro, akala nila magkakaroon sila ng posisyon. Matalino si Duterte. Ganon, nagpapalakas ka sa akin. O sige, lika, bati tayo. O, pag upo ko, baka pwede kami magkaposisyon. O, eto ka, posisyon mo mukha mo. Ano nyo, mga traidor kayo eh. Naaamoy ni Pangulong Duterte ang isang tao, malayo pa, amoy niya na yan. Alam na ni Pangulong Duterte na kupal ang lahi ninyo. Kaya hindi kayo nagkaroon ng posisyon nung panahon niya eh. Nanalo kayo sa Cavite, oo. Pero hindi niya kayo binigyan ng mga posisyon. Dahil yun lang naman talaga ang habol ninyo eh. O, di ba? O, nabudol kayo ni Duterte. Kaya gigil na gigil sila kay Duterte. Noong nag-Marcos, putsang ina, parang mga linta kay Marcos yan. O, kasi ito ang pinangako sa kanila, posisyon. Wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago. At ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita nila pag-asa na nakinig ko. Darating rin panahon na maintindihan niya kung bakit nangyari yan. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-ikot pa rin si Maintindihan ni Binay kung ba't nangyari. Alam naman niya, traidor kami. Binay sa Cavite kahapon. Nanindigan naman si Remulla na wala At pinagkakatiwalaan ay nagbago ang kulay at sumama sa kalaban. Nahalatado ang galawan at pamamaraan ng magkapatid na ito ang kumapit sa politikong nasa mataas na kapangyarihan, ang isang Duterte. Ang mga ganitong uri ng mga politiko ay mahirap pagkatiwalaan. Ngayon ang pagdikit nila kay Marcos ay isang dahilan din ng pagpapakita ng pagiging balimbing. Kung sino ang nasa kapangyarihan, yun ang kanilang susuportahan. Si John Vic po ay spokesperson ni Binay. And then about 2 weeks ago, nagsabi po si Boying Remulla na bibitaw na po si John Vic kay Binay. So ito na po ang official. Ang mga Remulla for you? Kung bumitaw siya kay Binay, if that is correct, then maybe.
Ang isang Duterte na kanilang sinuportahan noon at itinuring kaibigan ay kanilang tinalikuran at pinabayaan dahil sa utos ng pinunong kanilang sinusuportahan na nasa kapangyarihan na kahit labag sa batas at patakaran na nagresulta ng galit ng taong bayan sa gobyerno. Na sila ang itinuturing sa larin at may kagagawan sa pagkawala ng presidenteng minahal ng bayan. Maniniwala pa ba kayo sa kanilang panunungkulan? Maniniwala ba kayo sa mga taong traidor? So kung ito si Boying may inire-report sa atin, maniniwala ba kayo? Traidor yan. Sinungaling yan. 'Di ba? Maniniwala ba kayo? Kung ito, tatakbo pa to sa kahit anong posisyon, maniniwala ba kayo? Ang boboto rito, tanga na lang. Kung ang hustisya laban sa magnanakaw sa kabanang bayan ay hindi makita at maramdaman. Sila ang mga politikong hindi na dapat pang binibigyan ng kapangyarihan sa gobyerno kung ang resulta ng kanilang pagpapatakbo ay galit at sama ng loob ng taong bayan laban sa gobyerno dahil sa pangloloko at hindi magandang serbisyong ipinapakita nito. Ngayon ang magkapatid na ito ay nasa kapangyarihan ng Administrasyong Marcos. Pero sa oras na matapos ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno, malamang magiba na naman ang tono ng pananalita ang magkapatid na ito sa oras magpalit na naman ng presidente. Kung anong ginawa nito kay Jejomar Binay at dating Presidente Duterte na ginamit lang nila at nagpanggap na kakampi, tiyak ganun din ang gagawin nila sa kasalukuyang presidente, ang talikuran at pagbalimbing muli sa may mataas na kapangyarihan. Alam nyo na ang susunod na bagong presidente. Sa bandang huli ay nagre-resulta rin ng katraiduran dahil sa kapangyarihan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Di ba? Alam nyo na kung sino ang magiging presidente sa 2028. O tinan ninyo, magbabago ng tono yung mga ulul na yan. Magbabago ng tono yan. Bigla magiging BP Sara ulit yan. Kaya ikaw, Bongbong, humanda ka. Ikaw, Bongbong, humanda ka. Dahil palubog ka na, tingnan mo tong mga gagawin nitong magkapatid sa'yo. Kawawa ka. Ang inatin, sabi ko nga sa'yo, yung karma mo, manggagaling din sa tao sa paligid mo. At lahat kayo masusunog sa impyerno. Wala na maniniwala sa mga ito. Wala na maniniwala sa mga hudas na ito. Mabuti na rin na ngayon nakikita natin yung mga totoong kulay nila. At least maaga pwede na sila mag-retire. Diba? At hanggang dyan na lang ang ating vlog. Maraming salamat mga banateros. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, kung nagustuhan mo ito, i-like and share at mag-subscribe ka. I-share mo. Kailangan, importante may share natin to. Okay? So mga taga Cavite, tingnan niyo ang ginagawa ng mga Rimulya sa Cavite. Inuuna nila, tinitira yung mga kalaban nila sa politika. Mga Rebilla, yung mga Barsaga, yan ang mga inuuna nila. Ang nagkakampi dyan sa Cavite ngayon, Lacson at saka itong Rimulya. Pati yung mga Tolentino, ilalaglag nila yan dyan. Pustahan tayo. Tingnan nyo lang. Kala nyo mga traidor tong mga to. Puro pansariling kapakanan yan. Retirement na iniisip ng mga yan. Ang retirement niyan, alam nyo kung ano, Cavite. Kaya mag-ingat kayong lahat.